Mga ka-express, ilang buwan lang tayong nawalay sa balita kay Kai Sotto, pero pagbalik niya, ginulat ang mundo. Ginulat ang mundo. At hindi lang basta gulat, kundi parang ibang tao na ang nakita nating bumalik sa Japan B-League. Hindi lang ito simpleng comeback, mga ka-express, ito ay pagbabalik ng isang halimaw na mas handang manira ng depensa at mangiliti ng mga mata ng scout sa buong mundo. Nung una nating nasilayan muli si Kai, parang hindi natin siya agad nakilala. Teka, siya ba talaga yon? Pero nung tumingin tayo ng mas malapitan, oo, siya na nga. Pero ibang Kai Sotto na ang kaharap natin ngayon. Nawala na ang dating baby face look. Ngayon, may balbas na parang kay James Harden. Makapal, mabangis at matikas. At hindi lang yon, may pa-braid na buhok pa. Parang fusion ng modern streetball swag at hardcore court warrior ang peg. Marami ang nagsabi noon na si Kai ay mukhang masyadong mabait, masyadong soft kung tingnan. Oo, matangkad. Oo, may skill. Pero kung titingnan sa unang tingin, parang hindi nakakakilabot. Pero ngayon, ibang usapan na. Yung etsura pa lang ni Kai ngayon, mga ka-express, parang nagsasabing, walang atrasan. Laban kung laban. Ang bagong Kai Sotto ay hindi lang physical na mas malakas, mas patigas na rin ang dating, mas seryoso at mas agresibo. Pero hindi lang ito tungkol sa panlabas na anyo, at hindi ito simpleng fashion statement, may mas malalim na dahilan ang pagbabagong ito. Sa mundo ng professional basketball, lalo na sa mga leagues gaya ng Japan B-League at sa international tournaments gaya ng FIBA Asia Cup, ang image ay halos kasing halaga ng performance. Kung gusto mong igalang, kung gusto mong katakutan ng kalaban, kailangang may presence ka sa court. At yan ang nilikha ni Kai ngayon, isang court presence na hindi lang pwedeng baliwalain. Napansin ng maraming analyst na hindi lang physical ang pagbabago ni Kai. Kung dati ay medyo conservative pa ang galaw niya sa loob ng paint, ngayon mas agresibo na siyang pumosisyon. Mas matatag ang katawan, mas mabilis ang reaction, at mas malakas ang impact sa depensa at sa opensa. At hindi lang siya yung bata sa NBA Dream, isa na siyang tunay na contender. At habang inaabangan natin ang kanyang mga laro, mas lalong tumitindi ang excitement ng mga Pinoy fans para sa kanyang inaabangang pagbabalik sa Gilas, Pilipinas. Kung ganito na ang nilalaro at itsura ni Kai sa Japan, imagine mo na lang kung anong klaseng puwersa siya kapag ibalik sa ating national team lineup. Hindi lang siya magiging bahagi ng rotation, pwede siyang maging centerpiece ng Gilas para sa paparating na FIBA Asia Cup. Ayon sa ilang insider sources mula sa SBP, malaki ang tiwala nila na si Kai ang magiging difference maker sa susunod na international campaign. At hindi na lang ito dahil sa tangkad niya o sa kanyang reach. Dahil ngayon, may tapang na, may swagger, may paninindigan at higit sa lahat, may bagong mindset. At hindi mo rin pwedeng baliwalain ang symbolism ng mga tato ni Kai ngayon. Isa itong tahimik na deklarasyon ng kanyang identity, isang palaban, matatag at purpose-driven na atleta. Sa kultura ng basketball, lalo na sa international stage, ang mga tato ay kadalasang simbolo ng paninindigan, ng mga pinagdaanang hirap at ng dedikasyon sa laro. Sa case ni Kai, isa itong statement na hindi na siya yung Kai na mapagkumbaba nung una. Isa na siyang Kai na handang sumabay, bumangga at sumigaw sa entablado ng mundo. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito para sa Gilas. Kung titingnan natin ang lineup ng ibang Asian powerhouses gaya ng China, Iran at Lebanon, halos lahat ay may anchor sa loob, mga malalaki, mabibigat at matatapang na sentro. Noon, challenge ito para sa Gilas dahil kulang tayo sa size at muscle sa loob. Pero sa pagbabalik ni Kai na may bagong katawan, bagong anyo at bagong tapang, ito na ang missing piece.
At hindi lang yan mga ka-express, ang confidence na hatid ng bagong Kai Sotto ay pwedeng mag-ripple effect sa buong team. Nakakahawa ang presence ng isang player na punong-puno ng energy at focus. Kapag nakita ng isang teammate na si Kai ay all-in, mas ganado rin silang lumaban. At para sa isang young squad na pinupuno ng potensyal, kailangan nila ng isang leader, isang silent alpha na tulad niya. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit trending ang pangalan ni Kai Sotto, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Ang mga fans ng basketball sa Japan, Korea at China ay nag-uusap na tungkol sa rebirth ni Kai, the evolution of the Filipino unicorn. Sabi nga ng isang Japanese commentator sa isang sports vlog, at kung sakali mang umangat pa ang laro ni Kai sa susunod na mga linggo, abay hindi malayo na mapansin siyang muli ng mga NBA scouts. May usap-usapan pa nga na may mga scout mula sa Europe at Australia na muli siyang minomonitor. At mga ka-express, ito ang klase ng kwento na gusto nating sundan. Isang kwento ng pagbabalik, ng pagbangon at ng pagtibay. Mula sa batang nangangarap sa Ateneo hanggang sa nag-eksperimento sa NBL at NBA Summer League, ngayon ay isa ng ganap na international athlete si Kai. Pero ang pinakamasarap sa lahat, bit-bit pa rin niya ang bandera ng Pilipinas sa bawat laro. At sa bawat slam dunk, sa bawat block, at sa bawat intimidating stare mula sa ilalim ng kanyang bagong bird, parang sinasabi niya sa mundo, eto ang tunay na Pinoy big man at hindi niyo ako pwedeng maliitin. Kaya mga ka-express, huwag nating sayangin ang pagkakataong suportahan ang bagong Kai Sotto. I-follow natin ang mga laban niya sa Yokohama B Corsairs. Panoorin natin ang bawat development niya at ipakita natin sa buong mundo na ang Pinoy basketball ay hindi lang puso, may forma, may pangil at may paninindigan. Mga ka-express, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang isang simpleng balita. Ito rin ay isang simbolo ng pag-usbong ng isang bagong leader sa mundo ng Philippine basketball. Ang mga pagbabago ng kanyang itsura ay nagsisilbing panlabas na refleksyon ng mas malalim na pagbabago sa kanyang pagkatao at pananaw sa laro. Mula sa pagiging baby-faced wonder kid, ngayon isa na siyang first competitor na handang sumagupa sa kahit sinong big man sa Asia o kahit sa mundo. At mga ka-express, huwag tayong bibitaw sa pagsusubaybay sa kanyang journey. Patuloy nating ipagdasal, suportahan at ipagmalaki ang ating pambato. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.